Bago ko simulan tong episode ko na ito, may warning lang ako sa mga nanonood po dito. Pakibasa na lang po kung maaari po. Pakibasa po muna bago natin to simulan. Nabasa nyo na? Okay na? So, pwede nang umalis. At kung naintindihan mo at hindi ka naman ganyan, manood ka. Okay? Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon, usap-usapan ang kontrata po ni General Casimero. So, meron akong suggestion, meron akong recommendation kung saan siya dapat pumirma. Okay, pag-usapan natin yan. Pag-usapan din natin ng parang magkakademandahan yata itong Ryan Garcia, Conor Ben fight kasi itong si Oscar De La Hoya ay pinipigil ang laban na ito for some reasons dahil sa ginagawa po ni Dana White at ng Zuffa Boxing. At syempre, pag-uusapan din natin, last video ko, marami na namang nagalit sa akin. Kala ko love na ako ng mga Casimero fans. Maraming nagalit sa akin dahil sinabi ko na mali si Casimero. Okay, so papaliwanag ko ng konti pero wala naman akong magagawa kung ayaw maniwala, kung ayaw mo sumuporta sa akin at decision mo yan. Pero winarningan na kita. Winarningan na kita, nandiyan na yan. Okay? Pero kung gusto mo makinig, makinig ka. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, so maligayang araw po muna ng kalayaan sa ating po lahat. Happy Independence Day at I'm so proud and I'm so happy to be a Filipino in a way na maraming issue pero I try my best po pa to represent the Philippines as proud as I am and you know yung ginagawa ko to the best that I can in order for kung sino mang mga Pilipino na nanonood dito na maging proud sa akin. Kasi nire-represent ko rin ang Pilipinas eh. Kahit may mga asa, di ka naman atleta, di ka naman, I am watched all over the world and you know, kung anong nakikita nila sa akin is a representation of the Philippines in the boxing or the sports media industry as a journalist. So, Happy Independence Day po. Pakibati naman po ang Pilipinas ng Happy 128th Independence Day. So, mabuhay po ang Pilipinas. At dahil dyan, yun, nagkita kami ni Ymer Marshall at dahil, 128 ng Independence Day ng Pilipinas, ako matanda na rin. So, kailangan, exercise lagi. So, nag-jogging kami ni Ymer Marshall. So, happy muna tayo. Okay? Happy muna. Alright! So, are you ready for the Casimero topic? Araw-araw Casimero, gatas na gatas daw ni Pau Salud. Siyempre, yan ang gusto niyong panoodin. At alam ko, naniniwala kayo sa akin pag Casimero yung topic ko. Ang dami kasi, Sir, patuloy mo lang yan. Kasi wala namang, Casimero vloggers na talagang legit ang balita at patas ang sinasabi. So, ito na, no? Nagsilabasa na. Gaya na sinabi ko, kung talagang followers kita, I understand yung contract ni Casimero is up and he's up for renewal. At yung kanyang pagkapanalo ay talaga namang magiging dahilan para siya po ay, i-resign at talagang magiging may mga interesado pong promoters. So pag-usapan natin yan. Okay. So ito yung message ni ni Koki Kameda. He's an entertaining fighter. And talaga namang may charisma, may galing at masarap panoodin si Casimero every time lumalaban. Kahit hindi lumalaban, maganda talagang panoodin. Whether you hate him or you love him, you like him, o kaaway mo siya, kabati mo siya, talaga namang mapapanood ka at makikibalita ka kay General Casimero. Diba? Ayan. Speaking of balita, masabi ko lang muna si Oscar De La Hoya at ito pala muna. Si Oscar De La Hoya at yung kanya pong company ay binigyan ng cease and desist order sa boxing because parang initsipera po si Oscar De La Hoya sa negotiation ng Ryan Garcia versus Conor Ben fight na WBC. So maraming mga tumututol dito pero Dana White and Zuffa Boxing are doing something that's different. Nag-antagonize siya sa mga traditional promoters. So we do not know. I'm just telling you the news. But Oscar De La Hoya seems may napanood ako isang video niya na open naman siya makipagtrabaho kay Dana White kahit na hindi sila magkasundo kasi nagbabanatan yan dalawa na yan eh. 'Di ba? But Ryan Garcia, Conor Ben, yun ang gustong laban ni Ryan Garcia
And I think it's a good fight. I think it's a great fight. I think it should happen. And the promoters should work together to make it happen. I just don't know the plan of Dana White. Speaking of making it happen, ito na po yung laban this weekend. Si Bam Rodriguez at saka ito pong si Vargas. So, Bam Rodriguez ako dito. Although, Rodriguez is technically the bigger guy because umaakit na po si Bam sa 118 sa bantamweight. So, maganda-ganda to dahil masusubukan kung maitataas ba ni Bam ang kanyang lakas at effective pa rin ba siya sa 118. Naka-Spurs pa siya, oh. Naka-Spurs na damit. So, this is gonna be this weekend. Paki-comment nga po kung at least may mga more than 10 na mag-comment na mag-live commentary ako sa laban ni Bam. Maggagawin ko po. So, pa-comment po, sir, mag-live commentary ka sa Bam versus Rodriguez sa mga nanonood po ngayon. Let me know lang po sa comment. Okay? And salamat. Again, salamat. Ako'y talagang pasalamat dahil araw-araw niyo akong sinasamahan. So, let's go ahead and talk about Janrel Casimero. Siyempre, paborito natin pag-usapan. Maraming viewers eh. Again, please continue to support kung gusto niyo maraming Casimero na totoong balita. Pag-usapan na. Okay. So, here's my take on this one. Bago natin pag-usapan yung mga nagtatanggol kay Casimero na tungkol doon sa ginawa kong content. Okay? So, ang take ko dito kung sino yung promoter na kuhanin niya. So, I heard may mga rumors na baka Manny Pacquiao would want to get him back. You know? And then mayroon sa Australia. And I'm sure yung Treasure Boxing umano ay interesado na ulit sa kanya. Here's the thing. If I want to be technical about this, the first thing that if I'm Casimero, ang tatanungin ko kagad sa mga promoter ko, sige, pag nag-sign ako sa'yo, gano'ng katagal, ilang laban ang ibibigay mo, at kung sino. Okay? That's technically what I would ask. Alright? So, and of course, obviously, yung kung magkano. And yung pera talaga, kung gano'ng kalaki yung pera, will be a big deciding factor. But it shouldn't be just the money. Tatanda mo, marami na rin siyang promoter. Maybe he've earned more in other promoters or I do not know. But the more important thing para sa akin is kung sino yung nagtiwala sa kanya nung down siya. At this point of his career, Koki Kameda was that person na binigyan pa rin siya ng chance. So, medyo magiging bias ako that for me, if ako, si Pau Salud, Pau Sports ang tatanungin, I would stay with Koki Kameda. As long as Koki Kameda has a plan for Casimero, a good plan. You know, baka yung iba sasabihin, pero tested na kasi through thick and thin. Koki Kameda self na i-maneuver pa rin ni Koki Kameda yung career ni Casimero, na binigyan niya ng tuna fight, makabalik kay sa laban ng Nery. Na nagawa pa rin niya sa bandang huli. Di katulad nung iba na medyo hindi nagawa yung big fight. So, at least kahit sa last fight, nagawa niya ng big fight. So, that's very important to me. So, if Casimero and his team is watching, I would strongly consider Koki Kameda. Now, the problem now is, si Koki Kameda kasi, nagawa niya yan kasi Luis Nery nandiyan sa kanya. So, a big consideration for Casimero is kung sino yung tinatarget niya at saan tinatarget niya. So, he has to think 122, 126. I recommend 122 muna. And then, sino ba yung tinatarget niya? Sino yung mga promoter? So, itong mga promoter ba nito na may boxer akong target na big fight, pwede kong makalaban yung mga boxer na to. Koki Kameda ba? Kaya ba ito ipalaban sa akin? So, those things, i-consider ko. Diba? Kung si Naoya Inoue pa ba talaga target ko, kung may offer ako, kunwari sa Ohashi, kunwari lang, then maybe I would consider Ohashi, baka ipalaban ako. So, those type of things. But for me, I think staying with Koki is the best option. Let me know kung agree ka o hindi. Yung mga laban sa Australia or sa ibang lugar, pwede pa rin naman gawan ng paraan niya ni Koki to partner eh. But Koki has taken care of him, not just personally, but yung fight talaga, no, na yung significant. At least ito, 'di ba? So ngayon titingnan niya lang yung roster ni Koki, kung kaya ba talaga ni Koki. Ngayon kung may iba na
Kasi ayaw natin na bumalik siya sa parang pa-tune-up eh. So, again, kasi hindi na siya bata. So, maybe 2 fights, 3 fights, pwede na ilaban sa World Championship. So, that's the thing that I'm gonna ask Koki. More than just the money. Because the money is always gonna be there. Agree o hindi? Pero kung kayo, kanino kayo? Kanino nyo balik MP promotion? Kay Sean Gibbons, kay Manny Pacquiao, sa PBC, sa ibang promotion, sa Australia, Top Rank, Golden Boy, Matchroom, kay Turkey El Sheik, kay Zupa Boxing, kanino sa tingin nyo? Okay? So, yan. Tapos, last topic ko, and listen to this ako medyo uminit ang ulo ko ng konti. I-explain ko lang. Yung huling topic ko kay Casimero regarding sa sinabi kong mali siya dahil minura niya si Ed Tolentino, I stand by it. So, may mga nagsasabi na hindi mali yan kasi mapamumura ka talaga, magagalit ka talaga dahil mali din naman si Tolentino dahil ganito, yada, yada, yada. Inaasar rin na JMC Asad. Dapat lang talaga murahin. Okay? Yun yung mga rason ng mga tao. May pambayad naman yan. Ang daming mga palusot na nagbibingi-bingihan na alam naman nila na mali. 'Di ba? Tanungin ko kagad ikaw. Ikaw ba okay lang ba sa'yo na murahin ka ng tao? Okay lang ba yun? Kasi kung oo ang sagot mo dyan, wala kang respeto sa sarili mo. No? Okay lang ba sa'yo na murahin ka? Hindi ka pinalaki na maayos na magulang mo para okay lang pala eh. Hindi rason na kamura-mura yung tao para murahin mo siya. You still have to, kumbaga, ayusin mo yung sarili mo. Huwag kang magpadala. Kasi hindi naman fancy Casimero, hindi naman normal na tao si Casimero. Gaya ko, hindi ako normal na tao. Abnormal daw. Hindi ako normal kasi maraming manonood sa akin, makikinig sa akin. Pag nagmura ako, alam mo ba ibig sabihin pag nagmumura or tinitira na yung tao, yung personal? Pag nag-aargumento, nagdidebate, ad hominem, na narinig nyo na yan. Di ba? Kung ikaw, kunwari, isipin mo, nakipag-usap ka sa isang tao, nag-aaway ka, pula o puti, sabay bigla sinabi, pala minura kang biglang ganon. Ano ibig sabihin nun? Wala na siya masabi, wala na siya masagot. No? Ay, ang pangit mo naman eh. Kung ginanong ka, wala na. Tapos maghahamon ng, suntukan na lang tayo. Ibig sabihin nun, natatalo na sa argumento. Kasi wala nang ma-argument eh. So, sa akin lang, hindi sa sinasabi kong hindi dapat sagutin si attorney or yung mga, sagutin niya kung gusto niya. Pero he should have stayed with, the facts, the argument. No? Mali yung mumurahin mo kasi ginagamit, pinag-uusapan ng mga tao. Ngayon, may mga bata, may mga tao na nasasabi ay bastos pala. Kasi bastos naman talaga eh. 'Di ba? Yaan mong iba yung maging bastos, wag ikaw. Naiintindihan niyo po ba yung punto ko? Kasi ang pinoprotektahan ko dito si Casimero, alam mo, naalala niyo ba to? Nung panahon na si Casimero, sinabihan ako ng kumain ka ng itlog, tapos lalagyan ako sa tagiliran ng gripo. 'Di ba? Na reklamo siya. Hindi pa ako nagreklamo doon 'Di ba? Nabalita siya. So, sino ang napasama? Ako ba o siya? Siya, 'di ba? Kasi mas malaking tao siya eh. And kung si Casimero at si Jason or anyone in his team watching this, alam nila na, if ikaw kaibigan ka, dapat hindi mo papahamak yung kaibigan mo. Alam mo nang medyo may umiinit na ulo. Tao lang si Casimero. Umiinit ang ulo, nagagalit, kagaya ko. Tanggalin mo na yung video. Yan na naman nagpahamak eh. Di ba? Naintindihan nyo na yung punto ko. Naintindihan nyo na po. Sana intindihin nyo na hindi si Attorney Ed ang pinoprotektahan ko dito. Si Casimero dahil okay na yung sagot na sinabi ko na okay na yung sagot na panalo na ako, napahiya na sila eh. No, may leche flan man o wala. Okay na sana yun eh. Pero yung pagmumurahin mo, ang pangit. Especially someone na sikat na sikat. Di ba? May magre-reclam. May magsasabi, yung presidente nga natin, hindi ako mag-mention na pangalan, nagmumura eh. Tama ba yun? Sagot. Tama ba yun? Appealing ba yun sa inyo? Yun. Isipin nyo na lang. Kayo na sumagot niyan. So, ngayon kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin at sa tingin nyo sinisiraan ko, ganito, bala na kayo. Kasi nag-warning na ako sa simula eh. No, nag-warning na ako na bawal. Ano yung bawal?
no? Alam nyo na tama ako. Paki-comment nga po para mas marami pong kasi ayoko sukuan yung mga medyong stupido na, sorry medyo stupidong Casimero fans, hindi lahat. Yung iba po. And hindi ko sinasabi na hindi ako nangaasar dito ha. Sinasabi ko lang yung fact. Maaring hindi ikaw o maaring ikaw na ayaw mo lang intindihin dahil love na love mo si Casimero, pero intindihin mo muna yung mensahe. Kasi hindi lahat ng pangit na mensahe ay para ibaba ang tao. Ito ay para i-recognize lang ang totoo at para magbago. At yun po yung gusto kong mangyari, pagbabago. Sa sarili ko, sa inyo, mas maging open-minded, mas makaintindi, at syempre maprotektahan yung idolo nyo. Na, sasabihin, hindi kailangan ng protect. Hindi nga nila kailangan. Pero, yun ang sa tingin nila. Pero sa nakikita natin, sa public, parang kailangan eh. Tama po ako, mali. Ito po, kung umabot ka po dito, yes po, sir, salamat po. Paki-comment naman po ng tama po kayo, Sir Pao, kung tama po ako. Kung mali naman ako, paki-comment ng mali po ako. Tatandaan nyo po, moving forward, tao lang din ako, nagkakamali, but I try my best to be good at Casimero, to be good at as the fans. And in order to be good, I have to be honest, I have to be truthful, kailangan totoo. Pawang katotohanan lang. Pa-comment po. And kung nagustuhan mo yung episode natin, live, hindi live, recorded ito posted ito sa Facebook, saka sa YouTube, ang hiling ko lamang i-share po natin. Okay? Salamat po and ma-advertise ko na rin. Sabi kasi ng tao, wala daw tayong kinikita pag walang Casimero. Sabihin ko sa inyo, ako po ay realty sales person din. So, I sell condo, house and lot. So, just in case meron po kayong need, requirements, pwede nyo po akong i-message or puntahan nyo po yung Pau Salud Project ko na Facebook page. Doon po ako sumasagot ng mga realty inquiries. Salamat po and I'll see you again next time. Paki-comment po kung tama ka po, Sir Pau. Thank you. God bless everyone.